Okay, so our subject is, or our course is Meteorology Oceanography 1. Na? Okay, so I would like to ask what you have learned before we proceed. Na? Ano ba yung mga important na pag-aralan nyo? Anyone? Yung different Sure. kinds of instruments, sir. Different instruments, like what? Hygrometer, sir, tsaka po psychrometer. Psychrometer at saka barometer? Hygrometer, sir. Hygrometer. Tapos, yes po. Okay. So hygrometer is different from hydro, no? Hydrometer. Yes po, different po. Barometer, how about barometer? Natakal din po, sir. Okay, so ano pang, what are the lessons, the important lessons that you... Middle from meteorology, sir, that is the study of atmosphere, sir, and all of the phenomena that are engraved in it, sir, and also the effects of weather that changes over time, as well as the temperature, the air pressure, the water vapors, and how to measure it, and that, and observing from the low pressure area and high pressure areas, sir, and all the important variables like the gradients and interactions, sir. Okay, so maybe I will not ask them already because you have uh, told me all of it, no? Okay, so how about vice ballot law? All din po. So, kasi you you may forget all of it except for the vice ballot law, no? That is a very important topic, or hindi naman theory, ano? That is already a law, vice ballot law. So, can you describe vice ballot law? Anyone? Ang vice ballot law po ay ano, doon po nalalaman natin yung relation ng wind direction sa ano po, pressure in the area po. Wind direction at Kung pressure, nasan din po yung high pressure and low pressure. and the location of the high and low pressure, no? So that is very important of locating the yung direction of the center of the low pressure, no? Kasi dapat alam natin kung nasaan yung low pressure. Pero today, of course, with those weather forecast, meron na rin tayong weather facsimile on board. Although yung aking huling sinakyan wala na. Maybe I do not know if it is still required or not, no? Probably pwede nang hindi because the company can provide us with weather chart via from the internet, no? Which hindi ko alam kung part of this ano, kasi nagturo ako last sem ng ano Met O2 ay nandoon yata kasama yung ano, yung pagkuha namin ng, so tinuruan ko sila kung paano kumuha ng yung sa weather chart, no? Which is from Japan kasi yun ang pinaka-accessible natin and yun ang pinaka-accurate na for taking the weather forecast, no? Kasi dati merong yung pag-asa, di ba, dati nagkakamali. Kasi nga wala namang accurate kasi na prediction. There is always a probability. Kaso nga lang sobra naman, ano, sobrang mali. That's why sabi ko sa aking misis, you can check this kung gusto mo ma-check yung Japanese. That is the most accurate for me, as per experience, no? Dati may kasama akong kapitan, Korean. So sabi niya, paano mo nalaman na mas accurate yung Japanese kaysa dun sa US, yung Point Reyes? Sabi ko, alam ko rin yung Point Reyes, pero mas accurate itong GMH ka ako. So ngayon may binantayan kami, no? Hindi naman ako napahiya, no? May binantayan kami na storm. Sabi ng Japanese forecast, hindi siya maglandfall sa China, no? Uh, Bago siya maglandfall, iikot na siya, babalik na. Babalik na sa Japan. Sabi naman ng US, um,
maglandfall siya ng konti. As per prediction maglandfall siya ng konti bago siya bumalik, no? So binantayan namin yan for 5 days yata yun eh. And then nung 1 day before na babalik, yung US pumareho na siya sa Japan. So accurate din naman siya, pero mas accurate yung Japan kasi 5 days pa, tama na yung prediction niya eh. Pero yung US tumama lang nung 1 day before. So kaya naniwala sa akin yung aking kapitan na yung veteranong kapitan niya, no? From Korea. And I was third mate din, no? Third mate pa ako nung nag-uusap kami noon. So yun ang aking experience regarding that one, no? And then kaya ko naman kayo natanong nung napag-aralan niyo because yung vice ballot law. So do you know how to apply your vice ballot law, no? So it doesn't matter if we come back dahil sabi ko nga, let's take it slowly at hindi ko pa masyadong nabasa yung ating syllabus, no, kung saan patutungo yung ating or the direction of our discussion. So kaya ako bumalik because I want to know that I want to know that you can apply your vice ballot law, no? Kasi meron ako experience in when I was in the shipping that yan ang isa sa pinakamagandang company to start, no? Kaso mababa sweldo. Hindi naman gaano, pero marami kasing mataas. So meron diyan kapitan, no? Number 1 captain, probably number 1 captain kasi siya ang tagakuha ng barko eh. From yung mga maiden voyage, siya, no? Pero napansin namin I was AB din, no? Ang third mate ko is yung nagpasok sa akin dito, which is chief mate. So siya ang third mate ko. Tapos yun na-observe namin si kapitan, hindi siya marunong ng vice ballot law, no? Pero very confident siya, no? Which I will later discuss it to you. So let us, and also I want to know if you can apply your vice ballot law. Yeah. Kasi hindi pwede na kinabisado mo lang, di ba? Mas maganda yung maintindihan mo kasi that will be your stock knowledge. No, kasi ang vice ballot law ko nung college pa din eh. But I can still remember it. The secret is when you go on board, i-apply mo, no? I-apply mo para maalala mo, i-apply mo, no? And in case that you will forget, so paano mo siya alalahanin? Siyempre dapat may notes ka, no? Kung hindi mo dala ang notes mo, tapos walang internet, so paano? Okay, so on board we have a standard library, no? So hindi ko lang matandaan kung nandoon siya sa Mariner's Handbook or doon sa Ocean Passages of the World. So nandoon lang sa dalawang yan, no? Hindi mawawala yon. So you can always recall that. Kaso nga lang kung hindi mo alam kung saan mo hanapin, yun nga sinasabi ko na nga sa inyo na nandoon siya sa, it's either in the Mariner's Handbook, which is required on board. Lagi meron yan. Wala akong nakitang barko na meron yan. Ay, nawala yan. Tapos yung Ocean Passages of the World, that is also required, no? That is part of the standard library on board. And probably there are other meteorological books there, no? Depende sa barko kung medyo hindi makunat yung company. Siyempre yung meteorological books minsan kasi that is only a plus, no? Ibig sabihin, that is not required. Normally ang company na matipid yan, siyempre may required lang. That's why you must remember na meron tayong Ocean Passages of the World or yung Mariner's Handbook, no? Kalimutan ko palang i-confirm kanina kasi meron ako dito Mariner's Handbook eh. That's why if you can have a copy, no, of the Mariner's Handbook, kahit yung luma, yung e-book, you can you try to download, no? Later I will provide you some important books. Yung free download lang kasi kung illegally downloaded, ayaw ko naman manggaling sa akin, ano? So bahala na kayo.
Okay, so let me share my PowerPoint para mai ano ko din, maiguhit ko yung aking gustong ano. So tell me if you can see the PowerPoint. Nakikita na, sir. Yes, sir. Nakikita na po. Okay, so good. Sabay lang pala kasi may notification naman ano. Kaso minsan ang tagal ko na nagdi-discuss saka pala lalabas yung notification. So sabay naman kayo. Okay, so sabi niyo vice ballot law, no? So sino nakakaalala ng vice ballot law? Can you remember? Yes, sir. Sir, Parang parang po, sir. Anyone? Sir, given po na nasa North Hemisphere po, tapos facing yung hangin po ay pasalubong sa barko, ang LPA po ay nasa kanan and then HPA nasa kaliwa. Pero kapag nasa Southern Hemisphere naman po, given na yung hangin ay facing in front of the ship, yung LPA po ay nasa kaliwa ng barko and then nasa kanan po ang HPA. Pero kapag astern po, both hemisphere, babaliktad po yung dalawang ano po, yun po, yung HPA, LPA. What do you mean kung astern? Ha? Pag sinabi mong if you Pardon, face, sir? anong sabi mo sabihin pag astern? Pag yung hangin po ay galing sa likuran ng barko and then you're gonna face yung hangin po, di ba? Okay. Tapos Okay, babaliktad so po yung Okay, wait. So there is a confusion, ano? So do not use your vessel to face the wind. You are correct, but yun nga lang pagkakaiba yung if you are going to face the wind, do not use the vessel, no? As your reference. Okay, Mr. Let me hear from you. Aside po dun, sir, sa sinabi po ni Mate, ang ano nga po ng sa vice ballot law is for North Hemisphere po, ang high pressure po is nasa left po and ang low pressure naman po ay nasa right. Tapos in determining that po, the observer po must face the wind po, disregarding po the position of the ship para po ma-determine niya yung tunay na position po ng high and low pressure areas po. Gawa ng yun nga po, yung katulad po ng sinabi niyo, doon nga po nag-i-start yung confusion. Pag tinaray na po nating i-align po yung ating orientation doon sa pwesto po ng barko. Correct. Yun. So that's it. Now, if you are going to face the wind, no? So face it yourself, hindi yung barko, malilito ka doon, no? So that's why I ask you kung bakit yung astern sabi mo, no? There is no need for that, no? You will be the one facing the wind. And that is the true wind, ha? Kasi pag tumatakbo yung barko, you are facing a relative wind. Di ba? Siyempre, doon na naman mag-apply yung natutunan, which is you can do it by plotting or by software. No? Ngayon, you can download from the Play Store software for wind. And you can also compute that manually. Pero hindi ko na ituturo kasi modern na tayo. No? May software na, no? Pero dapat matutunan nyo yung plotting, no? Which is dapat itinuturo doon sa radar plotting. Kasi nagturo ako niyan dati, way back 2007, 2008, no? Nagturo ako ng radar plotting and that is one of my topics, kung paano i-plot, paano mag-plot para which you can also do that yung plotting in your chart. Paano mo i-plot para makuha mo yung hangin, no? Because they are doing it wrongly on board, so dapat maituro ko din sa inyo yun, ano? They are doing it wrongly on board, pero correct yung anong tawag dito, correct yung result, pero actually mali yung plotting. So, paano kaya nangyari yun? I can also explain that to you. So, ganito. Unahin ko muna yan, yung sa plotting, ano? So, ganito kasi sa plotting. Okay, so ganito, ano? For example, meron kang compass rose. So, ngayon, I will show you kung paano nila kinukuha yung wind by plotting doon sa yung wrong method, which is easier pero will produce correct
answer, no? So katulad nito, this will be your let's say susukat sila ng yung ER. No? E hanggang dito, let's say. Sinukat niya doon sa gilid ng the latitude scale kasi 1 minute of latitude is 1 nautical mile. So this is your ER, this is your own ship, no? Ngayon, pag merong hangin, let's say kasi yung ating ano tawag doon, yung wind indicator, ano, ay hindi siya relative direction kundi port and starboard, ano. So let's say diyan nakatutok or diyan nakatutok. So depende, no? Depende yung hangin kung saan siya nakatutok. So let's say na dito siya nakatutok, let's say 45 degrees, no? So ngayon yung wrong method ganito. Okay, so walang 45 yun, mga nasa 35 lang. Ayan mo na. Okay, so ngayon this is your relative wind. So ipalagay natin na yung mas mabilis lang siya ng konti. Mas mabilis siya ng konti. So this is your, dapat ito yung wind mo, no? So hindi natin masunod yung tamang labeling. Kasi yung EW, that is your true wind. However, ganyan nga ang ganyan lang ginagawa, no? Ngayon, pagdugtungin nila itong dalawa, and then, yan, pagdugtungin nila yung dalawa na yan, yan ang arrow, dadalhin nila dito sa baba, kasi this is a compass rose, ha, tandaan nyo. Ngayon, kung saan siya nakaturo, that is the direction of the wind, no? So, ano bang direction ng wind? Ang direction ng wind is from where it is coming, di ba? So dito ka susukat sa kabila. Yan ang direksyon niya, eh. So diyan ka susukat, dito yung hangin. So kung this is coming from, let's say na lang na dito ay you are on course 000, so ang hangin mo is coming from the east. Okay? Pero ang effect niya sa barko nyo is ito. Diba? Kaya ngayon, actually you can imagine, mas madali, dinadangkal-dangkal ko lang yan, eh. Tapos tinatansya ko lang doon sa, as long as you have the compass rose. So naintindihan ba ito? Naintindihan ba yung aking, this is your own ship, i-plot mo. Kung 12 knots ka, then 12 minutes din yung iyong sukatin. Let's say 12. Tapos dito naman, i-plot mo yung nakuha mo doon sa wind indicator. I-plot mo, that is in starboard. Tapos pag na-plot mo ganyan, i-plot mo yung relative wind speed. Kung sakali relative wind speed mo is let's say 12 ito, so dito mga 13 or 14, no? O let's say 13 lang. Ngayon, pag dugtungin mo to, sukatin mo to, measure this one, and then measure mo dun sa latitude scale, kung ilan yung result, that is your true wind. So siguro mga 5 knots lang yan, no? That is your true wind speed. And then yung true wind direction mo, ilipat mo using your triangle or your parallel ruler. Ilipat mo sa ilalim. Kung saan yung pinanggagalingan, that is your wind direction. Naintindihan ba? Tell me, naintindihan hindi? So I can explain further. Okay, silence means no. No? Medyo mahirap. But if you remember your plotting, this is an erroneous plotting. No? So ituturo ko rin sa inyo after yung ginawa nyo doon sa plotting. The correct labeling, no? So ganito naman yung correct labeling para maintindihan nyo.
Okay, so i-delete ko na to. Okay, okay lang yan. Okay, so ganito yung correct labeling. Hindi ko nabuburin yung isa. Okay, so this is your ER, di ba? ER is your own ship. Ngayon, kung meron kang hangin, the same na hangin, ano? Andali natin na para hindi makalito. Okay, so the same na hangin, yan ang nakuha mo on your starboard side, no? So, ibig sabihin, kung galing ka na starboard side, ang effect niya sa yung vessel is coming from your R, tapos 13 knots siya, then sukat ka ngayon. Sukat ka, yan. So, yan ang ngayong hangin, ano? Hanggang dito. So, that is your relative wind. Relative wind lang yung binibigay ng wind indicator, no? So, ngayon, kung pagdugtungin mo to, pag sinukat mo yan, that is your true wind speed. At saka yung direction from where it is coming from, so pareho sila, di ba? Oh, kaya lang wala ka nang nilipat. Ang nilipat mo lang ito. So this is coming also from 90 degrees. Naintindihan ba? So this is the correct labeling, di ba? EW, your own ship is ER. ER, that is your own ship. OS. And then RW, that is your relative wind. Relative wind. And then EW, that is your true wind. True wind direction and true wind speed. So, nag-gets nyo ba? Do you follow yung ginawa nyo? Ito yung ginawa nyo doon sa plotting, in your radar plotting, at saka baka ito rin yung ginawa nyo kay Sir Glenn, if you remember, ano? Pero, ang ginagamit namin sa barko, itong mas madali, the wrong method. Wrong method that will produce the same result. Bakit? Bakit siya mag-produce ng the same result? Kasi nakita nyo, no? This is actually an isosceles. So, the angle here is equal to the angle there. Kaya hindi ka maaaring magkamali. The angle here is equal to the angle here. So, if you remember your geometry, di ba? Your angle there is equal to your angle here. Yes, sir. Oh, di ba? Kung maalala nyo, no? So, ako hindi ko na maalala eh. Dito lang naalala ko dito. Okay. So, kaya ko alam na gano'n, inanalyze ko yan. Bakit tama yung kuha nila doon sa barko? Bakit tama? Mali naman yung labeling. Kasi yung relative wind nila naging EW which is the true wind, di ba? Tapos yung RW naging WR, baliktad, which is the relative wind, no? Kaya pala because of yung geometry pareho, di ba? Yun ang that is the reason, no? So naintindihan ba? Hindi. Mukhang may nakaintindi, mukhang mayroong hindi. Naintindihan mo ba? Sir, nag-grasp po, sir. Nag-grasp naman po. Okay, so yun. Naintindihan naman po. Okay, so ganun na lang. If this is the compass rose, no? So next time I will find a compass rose and then we will repeat this. Kasi this is an ituturo rin sa inyo ito. Itong wrong method, ituturo sa inyo to ng officer sigurado. Kasi kaya nila ituturo ito para matulungan nyo sila pagkuha ng wind direction, true wind speed and true wind direction. Kaya sigurado ganito rin ang gagamitin nyo kasi mas madali, especially kung may compass rose. Kasi nakakalito itong
kung hindi ka sanay dito sa plotting ng yung correct plotting, may malilito ka, ano? Kaya lang sa akin, sanay naman ako dito sa correct plotting, ano? Pero kaya lang, yan din ang natutunan ko. No? Yan din ang natutunan ko, kaya parang hindi ko rin mag-grasp itong ano nung una, no? Pero nung nagturo ako, especially I handled also yung ang navigation 6 kasi noon is radar plotting. That is 6 hours. So, yun, medyo ipa-plot ko lang ng 10 minutes. Yung student is from 1 hour to 1.5, no? Kaya pakapi-kapi lang ako dito sa yung radar plotting. No? Unlike today, no, iba na yung course natin, yung NAV 5, no, iba na yon. Tapos iba na rin yung NAV 6, which is nasa ECDIS na, no? Okay, so delete natin to. Siguro mas maganda kung meron akong compass rose. Next time, I will provide you a compass rose. We can always come back kasi we have a lot of time. Kasi this is related to the wind. Kaya okay lang nabalikan natin, ano? So instead na ituro sa inyo doon sa barko, so ako na magsasabi para maintindihan. Baka mamaya sabihin nyo doon sa officer, mali naman yung labeling mo third eh. Pagagalit sa iyo yung third mate, di ba? So at least, bago ka umakyat doon, kahit mali yung ituro sa iyo, alam mo na it will produce the same result. At saka hindi ka na makipagdiskusyon doon sa officer, no? Lalo na kung that is your yan yung ugali mo. Minsan di mo mapigilan sarili mo. Siyempre, papag-initan ka lang yung officer instead of helping you. Di ba? Iba-iba kasing klase ang tao doon, ano? So, you must remember that also. Captain, okay, let's go to vice ballot law, no? And then I will explain to you also an actual situation, ano, yung aming number 1 captain. Okay, so for example, the low pressure is here. Actually, sabi ko nga sa inyo, the low pressure, nakikita na natin sa weather forecast. Okay, so kung yan dyan ang low pressure, where is your wind? So this is application, no? Application na. Nasa port side, sir. Port side? Where in port side? Marami itong port side eh. Paikot. Port beam po, sir. Port beam. Okay, so tingnan natin port beam. Sabi mo ha. Yan, ganyan. So tandaan nyo na yung hangin is, ang direksyon ng hangin is where it is coming from, no? Okay, so port beam. O sige, apply nga natin yung iyong vice ballot law. You are the one who explained it very well, no? Kaya nga lang, how would you apply? How do you apply the vice ballot law? Tingnan natin if you can apply. Sir, Okay. Sir, So, for this po ay kaya po na-determine na nasa port beam po yung hangin po ay ang low pressure po ay ang ginawa ko po muna ay parang ini-orient ko po yung sarili ko dun sa low pressure area tapos ako po dinetermine kung saan po ako nakaharap. Ayun po. Okay, so kaya Di bali facing- okay. Facing the wind. The wind na po. Oh, nasaan yung right mo? Sir, saang hemisphere ka po pala? We are in the northern hemisphere, North sorry. po. Northern hemisphere. Ayun po, sir. Bali, ang high pressure area po ay nasa po? No, Nasa fourth quarter po. Parang ganyan po. No, sabi ko, ang hinahanap natin is the wind. Kasi meron na tayong low pressure eh, nandito. This is from the weather forecast, no? This is our low pressure. So, ngayon, Nasa nasaan stern yung area po ang wind. Eastern area. Nasa stern po ang wind. Third, Nasa sir. eastern, okay. Sabi ko, that's Ay, why, yes, sir. that's why, that's why I'm going back to the vice ballot law. That's because I want you to know how to apply, you know.
Kasi nga, ayoko magaya kayo dun sa number 1 captain namin, which is tinatawanan lang ng AD at saka ng third mate. Okay, so yun. Dabi sabi mo, kung galing ng beam, if your wind is on your beam, on your port side, if you face this, syempre ang iyong low pressure is to your right, somewhat behind, no? Diba? From 90 degrees up to 135 degrees. So nandito, no? This is your 90 degrees, 235 degrees. Yan. Not exactly, no? You are in this sector. So yung low pressure mo nandito, no? Most probably mas malapit siya dito sa 135, no? O kaya 135 mismo. So nandiyan yung low pressure mo. If you are facing this wind, no? Ngayon tingnan natin yung wind nila. Ayan, di ba? Kung hindi ko kung hindi ko i-discuss na ganyan, tapos na alam nyo lang yung theory or yung law, so hindi nyo maintindihan, di ba? Pero naintindihan ni Mr. No? Okay, so if your wind is nandito sa astern, tingnan natin kung tama rin, ha? So nasaan ang hangin? Nasaan ang low pressure? Okay, so on your right side, dito, and somewhat behind, 135 degrees. So dapat nandito yung low. No? So may mali ka pa rin, Mr. Okay, so at least medyo malapit-lapit na sa katotohanan. So nasaan pa talaga ang wind? So dapat nandito yung low mo, no? Or dito banda. So malayo na masyado yon. Okay, tanggalin natin yung wind na yon. Okay, nasaan pa talaga ang wind? Bandang Fourth quarter. fourth quarter po. Fourth quarter. That is correct. Fourth quarter, no? So what you will do, kung nalilito ka sa pag-face ng wind, face the low pressure. Kasi alam mo na yung nasaan siya, di ba? Through the weather forecast, you know already where is your low pressure. Ngayon, face the low pressure and then apply mo yung kabaligtaran, no? Which is on your left. Kaya lang, baka malito ka. Let's forget about that. No? Baka malito ka. Let's forget about that. Let's just apply the rule, no? So, if you face the wind, ilagay mo yung kanan mong kamay dito sa low pressure and then a little bit somewhat behind. So, ibig sabihin, nandito ang hangin. Yeah. Okay, so yung aking gusto kong ikwento sa inyo yung aming number 1 captain nga. Kasi kaya ko tinawag na number 1 because siya lagi ang tinatawag ng company kung kukuha ng vessel, no? So, ibig sabihin, malaki ang tiwala nila sa kanya, no? Pero, pagdating dito, na-discover namin, no? Because, this is the actual situation. Nakalimutan ko lang yung aming course, no? So, relatively, ganyan ang position ng barko. But we are not going north, ha? Let us think of it as relative, no? Kalimutan ko, but that was, we are coming from the US going back to Japan, no? So, we are in a westward course. Westward. So, ngayon, ganito yung situation. Meron kami dito yung barko namin. Tapos merong low pressure dito. The direction of the low pressure is dito, no? Papunta sa dyan. Papunta yung low pressure dyan. So, kausap ni third mate, which is my kumpare. Yun ang nagpasok sa akin dito, si Chip. So, okay lang. Yayahangin natin, ano? So, I'll go back to what I was talking. Our captain, ano? Sabi niya, yung aming hangin will go magiging, mag-backing, no? Pupunta dito. And then, iikot siya. And then, sabi niya, pag madaling araw, nandito na raw.
I do not know his basis, no? Kasi hindi ko naman nabasa doon sa weather forecast. Kasi kahit AV lang ako noon, may license na ako. That's why I'm very conscious also, no? Kung ano yung mga pwede ko pag-aralan doon. Sabi niya, pag madaling araw to, nandito na. No? Yung hangin. Which is, hindi ko alam kung anong basis niya, no? So, do you think it's correct? It's correct or not? Tama ba? Ito yung path ng, or the direction of the low pressure, no? Yan ang tinatahak niya. Pero hindi kami mahagip kasi he is faster than us. At saka malayo siya, no? Example lang ito, maliit itong space natin, so ganyan lang ang aking drawing. Pero lalagpas siya, no? He can pass safely, hindi tayo mahagip. So, saan ba pupunta yung hangin? Tama ba si number 1 captain namin or not? Application na to. Application lang yun yung vice ballot law, no? Siyempre, kailangan... Parang, yes. parang pa ano po ata, pa port bow po ata dapat ang hangin. Pa-port bow. That is veering, di ba? Veering. Tandaan niyo ba itong word na to? Ay, hindi ko ginamit. Mouse yung ginamit ko. Hirap ko. Sir, tanda po. Okay, veering, di ba? Okay, forget. Basta veering. And itong kay Kapitan, this is backing, no? Pabalik yung hangin. That is backing. So, bakit veering ang hangin? Can you explain? And do you think mali si Kapitan? Mali ba? Wala siyang basis, di ba? Baka naman may nabasa siyang forecast which is kahapon. Paring kahapon pa yung date o kaya ibang lugar. Tapos na, siyempre, alam mo naman, pagka matanda na, medyo may nang mata, makakala niya yun ang pinaka-latest forecast na iba pa lang pala ni second mate doon. So, kala niya, yun ang ano niya. So, nagsasabi siya without thinking and without applying the vice ballot law. Or, alam ba niya talaga yung vice ballot law or absent siya noong pinaliwanag? Or pinaliwanag lang pero there is no application. So kahit maubos yung oras natin dito, this is very important for you. Nakita niyo naman, di ba? Naituro sa inyo pero we need more understanding with this. Kasi this is also included in yung laging meron to yung licensure exam, ha? So biruin mo kung doon mo pa pag-aaralan sa review, pwede ka pa ring malito. Pero pag dito, maging stock knowledge mo, so that will be a plus for you, no? Ang gagawin mo na lang is refresh it when you go on board. Pag meron kang nasa medyo masamang panahon, may low pressure, mayroon naman makita mo naman yung position ng low pressure, ipa-plot nyo yun. So tingnan mo yung hangin kung tama ba yung vice ballot law, no? Which is hindi pa naman nagkakamali so far. Since I was a cadet until I became chief mate, hindi pa naman nagkakamali kasi inobserbahan ko pa rin talagang hinahanap ko kung mamamali siya which is tama, ano. Okay, so can you explain bakit sinabi nyo ay veering? Bakit siya pupunta dito? Ano po sir, sinundan ko po ng kanang kamay ko yung LPA, yung original niyang position, which is quarter. And then, as
as yung kamay ko po, yung kanang kamay ko po ay papuntang pakanan. So, pag tinapat po yung hangin sa harapan ko ay ano po, parang port bow ang parang huli kong ano. That is good. That is good. You can use your kasi mahirap mag-imagine minsan, di ba? That's why it is better na gamitin mo yung kamay mo, di ba? Hindi pa mo yung kamay mo, Ay, sir. di ba? Sundan mo yung low pressure. Ganun din yon if nung wala pang mas mahirap kasi nung araw dahil wala pang forecast, no? So, paano mo susundan yung low pressure? That is, susundan mo naman yung hangin, no? Yung hangin naman ang susundan mo. So, dito mas madali lang. So, bakit nalito pa naman si number 1 captain namin doon, ano? It means he doesn't know about the vice ballot law, no? Kasi ang lisensya, madali lang kunin ang lisensya. Lalo na ngayon, no? Pero, yung knowledge, mahirap kunin. So, kaya nga lamang kayo ngayon dahil mas maganda na ang turo ngayon kaysa sa amin nung araw, no? Although, in my school, kasi hindi ako graduate dito, no? Graduate ako ng Fiat University. During our time, maganda ang Fiat because our instructors were not were mostly retired navies. Kaya magaling sila sa theory, no? And as a matter of fact, our department head is a graduate of Annapolis Naval Academy. During our time, pero ngayon mas magaling na Lyceum kaysa sa kanila kasi ang nagtuturo doon ngayon ay mga katulad din namin na nasakay ng barko, ano. Kaya mas maganda na sa atin dito pati mga gamit mas maganda rito. Okay, so dapat susundan mo lang, di ba? Oh. So that is application of your vice ballot law. Alam mo kaagad even without the forecast, basta alam mo na merong direksyon na ito, alam mo na kaagad kung saan pupunta yung hangin mo, no? So alam mo rin kung ano yung mga isi-secure mo talaga doon, o di ba? Kung ano yung mga bubuksan mong pintuan, kung if you are working still working on one side, kasi kung nandiyan naman yung hangin, you can still work here, no? Pero kung malaki na yung alon, meron tayo doon sa safety management system na nakalagay na you must not work outside, no? 4-6 yata. Pagka 4-6 pataas, you must not work outside. Kung emergency lang siguro, pero siyempre merong gagawin yung barko. It's either na italikod mo sa hangin para safe yung magtatrabaho. Na emergency lang, ha? Pag maintenance, it is not permitted, no? Okay, so let us continue. No? So, yun, naintindihan nyo na to, ano, yung ating the application of your vice ballot law, di ba? This is very important. Kasi magaya kayo doon kay kapitan namin, dito siya pupunta yung hangin niya, eh. Pag dito na pumunta yung hangin mo, ibig sabihin, yung low pressure mo is, if you face this, dito na papunta yung low pressure mo, papalapit na sa'yo. Diba? Diyan na yung low pressure mo, no? Eh, baka pahagip ka na. Mahagip ka na nun. Okay. So, sino hindi nakaintindi? So, I can explain further. Lahat ba nakaintindi nito? Ang nakaintindi, no? How about others? Medyo nalilito pa po. Processing po. Processing? Parang ano. Okay, so let us, I will add another kung para maintindihan, no? Or I will explain further, pwede naman ito. So sabi ng kasama nyo, ay na-observe niya, by facing the wind, tapos tinutok niya yung kamay niya doon sa low pressure, no? On his right side. Ngayon, na-observe niya dito, di ba? Nandito na yung low pressure. So, nasaan yung hangin? O, di nandito. Di ba? O kaya pwede rin na nandito pa banda. O, basta sa right side mo, di ba? Ngayon, pag nandito yung low pressure, isama mo yung kamay mo dyan on your right side, nandito na yung hangin. Ngayon, pag nandito na, that is your right side also, di ba? Lalo kaya tayo nalito, oh. So, naintindihan ba yan? Isama mo yung kamay mo.
pagka hinarap mo yung hangin, para alam mo kung saan pupunta yung hangin, no? So, baliktad yung ating application. Kasi nga, this is an actual application, which is meron ng forecast, no? Pero nung araw na wala pa, haharapin lang nila yung hangin. Tapos ito naman ang kanilang ipaplat. Although hindi nila alam kung nasaan talaga yung actual position. Ang alam na lang nila na nandyan siya at saka yung kanyang path or direction, di ba? Direction of of travel ng low pressure. And by just observing the wind and applying the Weiss-Ballot law, alam mo yon, di ba? Okay, so ikuha ko. Okay, so let's give another example, no? Siyempre, pagdating dun sa Southern Hemisphere, kabaligtaran yun, ano? Yes, sir. Okay. So, let's say, nandito naman ang hangin. Para hindi kayo malito. Your vessel is facing the wind na, no? Okay, so nasaan lang yung low pressure? Kanan po. Kanan, dito. Starboard, sir. 90 degrees hanggang 135 degrees. So, tandaan nyo yun, ha? Yan talaga ang ano nila, eh. Kahit sa exam ito. Nandyan Bali, sa sir, plus 45 po yung yung range nung sa Oo, yan ang yung sector na yan, nandyan yung low pressure. Kasi hindi naman exact yung location, di ba? So, nandyan siya. Within this Yes, sir. sector. Oo. Pero, ang normal na definition niya is on your right side and somewhat behind. Di ba? So, somewhat behind. Pero inobserban ko, somewhat behind talaga. So, ibig sabihin, by applying your Weiss-Ballot law, alam mo kung nasaan yung low pressure mo, di ba? Okay, burahin ko to dahil alam na intindihan nyo na. Okay, so nandito yung, isulat ko na lang yung low pressure. Let's say, nandito siya, no? So, hindi natin alam kung nasaan siya talaga, no? Basta nandyan siya sa iyong starboard quarter. Or, starboard beam, pwede rin. Dahil, di ba, sabi ay 90 degrees. Pwede rin, ya. So, basta nandyan siya, banda, no? Ngayon, yung hangin mo lumipat. Let's say, lumipat dito. So, where is your low pressure ngayon? Starboard bow po. Starboard bow dito, di ba? So, nandito na yung low pressure mo. O, dito lang kasi somewhat behind eh. Kung napadiin ako, may ano na yata, may sira na yung aking pen mouse. Di ba? So, ibig sabihin yung low pressure mo is papunta siya dyan, no? Hindi natin alam kung saan, pero papunta siya dyan. Di ba? Yun ang application ng Weiss-Ballot law. That's why you need to know. Eh, paano kung bumalik yung hangin mo ulit? After, let's say, after 6 hours, bumalik dito. Doon na po uli sa starboard quarter. Sir po. Ibig mo sabihin, bumalik dito? Hindi po, sir. Nag-progress na po yung barko. Na-under din po kasi yung barko. Oh, nag-progress yung barko, di ba? Naandar ka din. Po na po, ano. Ibig sabihin, bumagal siya. It's either bumagal siya or nag-change siya ng direksyon, no? Kasi dito mabilis siya dahil nandyan siya, naunahan ka, di ba? Ngayon, after 6 hours, bumalik dyan yung hangin.
then that is dangerous because ibig sabihin, it's either na bumagal siya. Paano kung hindi siya bumagal? Dahil wala naman tayong forecast. Nung unang panahon pa tayo naglalayag, let's say. No? So, ibig sabihin, yung hangin mo, it's either lumiko dito. Di ba? Kasi nag-progress ka eh. Baka yung barko mo nandito na. Tapos yung low pressure, baka dito lumapit siya sa yung barko. Di ba? That's why I said it is dangerous. Mas maganda kung tuloy-tuloy na siya dahil ibig sabihin maunahan kanya, no? 'Yon ang application of your vice ballot yo kaya kailangan malaman mo, no? So naintindihan ba 'yon? Bumalik yung hangin mo? That is Yes, sir. possible, Yes, ah. sir. That is very possible. Nangyayari yan. Kaya lang ngayon ay mababantayan na natin yung low pressure, yung mismong position because of weather forecast. Kaya sometimes naisip nila na it is not necessary to memorize yung vice ballot law. Eh paano kung in the middle of the ocean ay nasira yung gamit? You lost communication? You lost your satellite? But your engine is still working, no? So you are still safe and you still have your compass, of course, di ba? Yung communication lang nawala. At saka yung yung satellite and siyempre yung for weather forecasting. Gumagana pa naman yung navtex mo, pero nasa gitna ka ng dagat, hindi maabot ng navtex because your navtex is only good for Sea Area A1. Minsan na-receive pa rin yan sa Sea Area A2, no? Pero that is only for Sea Area A1 na yung purpose niya. So anong gagawin mo, di ba? You need to go back to your vice ballot law. Magmamanual na po, sir. Oh, yun, gano'n, no? Kaya, importante, no? Okay, so if you want to learn more, hindi naman tayo pwede magtagal dyan. If you want to learn more about this, you can always consult the internet, no?